Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at sana po ay nasa mabuti pa kayong kalagayan. Samahan niyo po inyong lingkod, tayo po ay mag-umpisa na, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag at pinag-uusapan na po sa social media. Ito pong pahayag ni Representative Kiko Barsaga. Dahil dito po ay talagang nakita niya yung pagkakaiba dahil siya po isang congressman na. Ibang-iba po sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kisa po ngayon, napakalaki ng pagkakaiba. Pero kailanman po ay hindi ibinabalita ng malalaking mainstream media ang nangyayari sa ating bansa. Na bagsak na at baon pa sa utang at napakataas pa ng inflation. Hindi po ba? Hindi po yan ibabalita at hindi po sisiraan ng malalaking mainstream media ang nakaupo ngayon. Dahil nga po, mapapamura ka na lang. Dahil nga po, kasama sila, di umano, sa nagkakaroon at nabibiyayaan. Hindi kaya? Ito po mga kababayan, basahin po natin. Ayon po kay Kiko Barsaga, yan po, pinag-uusapan na po yan, ang pahayag po ni Kiko Barsaga. Ayon kay Kiko Barsaga, excuse me po, the Philippines economy was one of the best performing in Asia during President Duterte's time. I would definitely encourage another Duterte presidency in 2028 in order to fix our economy. Totoo po yun. The Philippine economy was one of the best performing in Asia during President Duterte. Totoo po yun. Lalo-lalo po nung wala pang pandemic. Hindi po ba? Kaya nga nasabi ni Kiko Barsaga ito eh. Kaya nga po sinasabi niya, di po ba? I would definitely encourage another Duterte presidency in 2028 in order to fix our economy. Totoo po yun, para ma-fix ulit at kahit papaano, kahit po ibinaon nila sa utang, ay kailangan po natin talagang pagtiyagaan na makabangon muli ang ating bansa. Excuse me po. At ito naman po mga kababayan, ang ginagawa naman po sa atin ng nakaupo ngayon. Ang mga plano naman po nila. Magaling po ang mga plano nila. Ito po mga kababayan. Ito naman po ang plano nila na gagawin daw po sa atin. Ito po. Pinag-uusapan na po sa social media. Ang pahayag daw po di umano ni Mr. Batman. Ayon naman po kay Mr. Batman, mga kababayan, government must increase tax by 10.2% every year for programs removing but will affect government salaries. Pambihira. Hindi pwedeng tanggalin ang VAT dahil magkakaproblema at magkaka-effect sa mga sweldo, salaries ng mga government official, mga kababayan. At syempre po, kailangan daw po hanggat maaari ay mag-increase pa ng 10.2% every year para po sa mga programa nila. Mga kababayan, sa mga programs katulad po ng flood control. Unbelievable. Nakita niyo po yung pagkakaiba. Sa panahon po ngayon, wala po silang inisip kung paano po pahirapan ng taong bayan. Kung paano po bigyan ng isang damukal na parusa at pasanin ng taong bayan. Sa kakarampot po natin kinikita, tayo pa ang hahagaran ng isang damukal na buwis. Samantalang yung ninanakaw nila na nilalagay sa maleta, wala pong buwis yun. Zero tax. Special delivery pa. Bantay sarado pa ng mga Marines. Ganon po katindi, kahayop ang mga tao na ito. At syempre po, saan po tayo dinadala? At nagkakaproblema ng bansa, lalo-lalo sa kaperahan at napakataas na inflation. At syempre po, hindi po nila ito ibabalita. Lalo-lalo po, pati po ang ating piso ay nagdidelikado. Hindi po ba? Pasisinungalingan po nila yan. Katulad po nito.
Binatikos ng isang miyembro ng gabinete ni PBBM ang mga pahayag ni BSP Governor Eddie Remolona kaugnay ng posibleng paghina pa ng piso. Sinabi kasi ni Remolona sa isang panayam na posibleng okay lang kung umabot sa 63 pesos and 50 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar. Basta raw dahan-dahan ang pagbagsak nito. Ayon sa isang gabinete na humiling itago ang kanyang pagkakakilanlan, delikado raw ang ganitong mensahe mula mismo sa pinuno ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil maaari itong magdulot ng mas malaking pangamba sa merkado at mas magbilis ang paghina ng piso. Depensa naman ni Remolona, sinusubukan lang daw ng BSP na balansehin ang banta ng inflation at ang lumalaking current account deficit ng bansa habang tinutulungan din ang export sector. Pero ayon sa ilang ekonomista, hindi garantiya na makakatulong sa exports ang mas mahinang piso dahil mas marami sa mga produkto at materyales ng Pilipinas ay presyong dolyar pa rin. Noong nakaraang linggo, sumadsad sa record low na 61.75 ang piso kontra dolyar habang patuloy ang pangamba ng merkado sa epekto ng gulo sa gitnang silangan at mas mataas na presyo ng... Nakita niyo po, dadalhin pa rin po sa gulo sa gitnang silangan sa presyo ng langis na po pwede naman pong kumuha sa iba na mababa ang presyo. Nakita niyo po, kasi po, bagsak ang ekonomiya natin, walang pumapasok na mga investor. Di po ba? Tapos ang mga negosyo sa atin, mahina. Bagsak ang ekonomiya, napakataas na inflation dahil sa korupsyon. Korupsyon po kasi ugat ng pagbagsak ng ekonomiya natin, korupsyon. At yung paglaki ng inflation natin, corruption pa rin na ugat. Hindi po ba? Kaya hindi ka po pwedeng magsabi, lalo-lalo kung ikaw ay nasa gobyerno, hindi mo po pwedeng sabihin na humihina ang ekonomiya, humihina ang piso. Magkakaproblema ka sa Malacanang. Hindi po ba? Katulad po nito ng Governor ng Bangko Sentral na si Governor Elie Remolona. Babatikusin po ng Malacanang yan dahil hindi siya pwedeng magpalabas, lalong-lalo po sa paghina po ng piso at pagbagsak na ekonomiya na hindi makakatulong ang paghina ng piso dahil po ang ginagamit po sa ating ekonomiya ay dolyares. Hindi po ba? Yan po ang ibinigay po sa atin ng gobyerno. Kaya po yung sinasabi ni Representative Kiko Barsaga, nakita po natin ang pagkakaiba. Kay dating Pangulong Duterte, nagkaroon pa ng pandemic, pero hindi tayo naghirap at hindi po bumaba ang piso ng 62 o papunta ng 63 pataas. Dahil malapit na 62 papalo na ng 63. Tataas pa raw ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nangyari po ba kay dating Pangulong Duterte yan? Na ganyang kataas ang dolyar? At ganyang kalaki ang inflation? Hindi po ba? Habang po may pandemya ang buong mundo, para po hindi bumagsak ang ating ekonomiya ng tuluyan, nag-produce siya at gumawa siya ng napakaraming build. At ang mga Pilipino, kahit may pandemya, meron nagtatrabaho. Di po ba nagtatrabaho? Dahil yung mga proyekto, tuloy-tuloy. Kaya hindi po sumadsad ang ekonomiya. At marami pong pumapasok na investor sa ating bansa. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, sino papasok sa ating bansa para mag-invest? Pangatlo na tayo sa most corrupt sa buong Southeast Asia o sa buong Asia. Pangatlo na tayo sa buong Asia na most corrupt ang ating bansa. Malapit na tayo mag-number 1. Pag hindi sila tumigil na pagnanakaw sa ating bansa, magna-number 1 din tayo. Hindi po ba? Pero hindi po yan i-criticize ng malalaking mainstream media. Never. Never po nilang batikusin yan. At never po sa hirap na dinadanas natin bagsak na ekonomiya at pangatlo pa tayo sa most corrupt at plano pa nila na dagdagan every year ang ating buwis at plano pa nila na 10.2% every year ang increase ng ating buwis.
Nakita nyo po bang nagwewelga ang mga makakaliwa? Nakita nyo ba kinukundina ng simbahang katoliko ang nangyayari sa ating bansa? Sa ganitong ekonomiya? Bagsak? Nagrereklamo po ba sila? Pati po mga AFP natin, ano na natin mga AFP? Matagal na pong tulog yan Tulog na tulog po ang ating mga AFP. Ang ating men in uniform, tulog yan. Iba po ang layunin nila sa ating bansa. Ang layunin po ng AFP, iba. Mas gusto po ng AFP, lubog na lubog tayo sa utang at hirap na hirap ang taong bayan at bagsak na bagsak ang ekonomiya. At napakataas ng dolyar sa palitan ng piso. Mas gusto nila yan. Hindi po ba? Okay lang po sa kanila na ang Pilipino'y naghihirap at naghihikahos sa napakamamahal na bilihin. Dahil ang gobyerno ginagawa sa atin, ginagawa lang tayong gatasan at pinagpaplanuhan lang tayo kung paano tayo sisipsipan ng buwis. Di umano. Kaya yung sinasabi ni Kiko Barsaga, 100% tama! Na mas mainam, di hamak! Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, napakarami niya po, problema pa, na dinanas, na handyan pa ang Marawi. Di ba ang bakbakan sa Marawi na ibangon? Pati po yung naiwanan na hindi maayos-ayos sa Tacloban, na daanan ng Yolanda at pinagkaperahan pa nung panahon ni Pinoy di umano. Sino po nag-fix ng problem? Si dating Pangulong Duterte pa rin. Hindi po ba? At napakaraming build. Pati tayian nila. Excuse me sa kumakain. Pati tayian nila sa Metro Manila, yung dagat. Nalinis, Ilog Pasig. Di ba? Boracay. At kauna-unang subway, sana na matatapos na. Pero hindi po nila binopondohan. Matatapos na sana. Hindi po ba? Inipit pa nila ang pondo nito. Yan po'y pinatotohanan po mismo ng kanyang ate na tumatawag sa kanyang bangag siya. Hindi po ba? Ibang klase. Ibang klase po mga kababayan. Yan po. Sumasang-ayon po si Kamanong sa sinasabi po ni Representative Kiko Barsaga na napakalaki po ng pagkakaiba nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya po si Kiko Barsaga ay nananawagan sa 2028 ay kailangan po para maipix muli, kahit papaano'y makabalik muli at maiangat ang ating bansa sa isang Duterte. Kailangan ng bansa na hindi po mahawakan sa leg ng mga oligarkiya at mga magnanakaw na politiko at ng mga sugapa na mga mainstream media di umano. Hindi mahawakan sa leg. Hindi po ba? Hindi katulad ngayon. Kaya tayo naghihirap. Napakarami po kasing nakikinabang sa pera sa ating buwis. Napakarami nilang nakikinabang. Nai-spread ang pera ng bayan. Pati po International Criminal Court ay nakikinabang din. Paano aasenso? Paano gaganda ang ekonomiya natin? Paano tayo sisikad pataas? Kung ang pera natin na dapat ay gamitin sa mga programang makakatulong sa ating bansa at makapagbibigay ng maraming trabaho, ay dinadala nila sa politika. Pag ito'y naubos na, hahanap na naman sila ng paraan para makakolekta ng higit pa doon sa nakolekta nila noong nakaraan. Walang pumapasok na malaking pera. Ang solusyon, magdagdag ng buwis. Mapapamura ka na lang sa mga hindot na ito. Hindi po ba? Kailan kaya sila, mga kababayan? Kailan kaya ang wish ni Cara David? Kailan kaya darating sa kanila, mga kababayan? Ang wish ni Cara David. Maraming salamat po mga kababayan. At thank you po sa nagusto po natin tambay mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Annie Jo, Jem Aris sa United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Tatay Nick from Toronto, Canada, Mila Yi,
Felipe Shapno from Texas, USA. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Rolando Timbol ng Alberta, Canada. At Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA. Arthur Estraniero ng USA. Randy Crispino ng Pasig. Mika Ligaspi. Desi Mantilla from Kuwait. Frank Zamora from California, USA. Romulo Divina Gracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat, mga kabayan. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo, mga kabayan, at ingat-ingat po kayo. Bye-bye!